kapatid, magandang araw ng Sabat sa inyong lahat. Muli, andito na naman ang inyong maliit na lingkod, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit, mga kapatid. Ito yung anak ng tao na sa harapan ninyo muli, na walang sawa, na nagpapaalala, maglilingkod sa inyo upang kayo ay magtamo ng kaligtasan na kagaya ng binigay sa amin ng ating Ama, mga kapatid. Ang Ama kasi namin, saka Ama din ninyo ng mga nakikinig, ay iisa. Kaya nga lang, may kaunti lang na pinagkaiba dahil ang Ama natin ay tahasang tinutupad namin ng kanyang mga utos. At pinaalam sa amin ng ating Ama ang tunay na kinaroroonan ng mga utos. Hindi yung mga utos ng mga saksi, mga kapatid. Dahil may mga saksi na inasimbol lang nila yung mga turo, dinagdagan yung mga turo ng ating Panginoong si Isa. Sila ay nakasama. Ang tinutukoy mga kapatid na saksi, yun yung mga apostol, yung 12 apostol na naging 11 nung bandang huli. Diba? At sila ay naging 13 pa nga sila dahil si Pablo na idagdag eh. Si Pablo yung pumatay ng maraming tagasunod ng ating Panginoong si Isa, yung mga fans ng ating Panginoong si Isa. Yung iglesia, sinasabi niya, yung kanyang mga iglesia, yung mga sumusunod sa kanya. Alam mo yun, ibig sabihin ng iglesia kapag yung masugid niyang mga tagahanga, tagapakinig, mga masunurin sa kanyang mga utos. Yun yung kanyang iglesia. Kaya nasa banal na kasulatan, nasa mga Apokalipsis, na mayroong 7 iglesia. Yun yung 7 mata, mga kapatid. At kami nga yun, mga kapatid. Ang 7 mata ng sanlibutan. Kaya ang pamagat namin, ang ilaw ng sanlibutan. Yung walang sawa na magpapaalala sa lahat isang libutan upang maligtas ang lahat ng mga nakahilig sa tiyak na kapahamakan, mga kapatid. Ang sanlibutan talaga nakahilig sa kasamaan, karumihan, libutan. At pag ikaw ay nakahilig sa mga ganung bagay, nandun yung kaparusahan. Parusa, abuti kung palo lang, abutin mo. Huwag pinarusahan ka ng ating Ama at hindi ka nasintro. Binibigyan ka pa ng pagkakataon makapasok din sa kanyang pintuan. Dahil yung kapatid, yung pintuan ng ating Ama, yung pintuan ng kanyang kaharian hindi iisa mga kapatid, 12, mga kapatid. Sa dami ng pintuan yun, baka pag pinagmatigas nyo ang inyong puso, baka kahit isa wala kayong mapasok. Makinig lang kayo, mga kapatid, dito para makapasok din kayo kagaya namin na ipinasok na ng ating Ama. At lahat ng mga nakapasok ligtas na, mga kapatid, dahil nasa loob yung kaligtasan, mga kapatid, nasa loob ng bahay ng ating Ama. Ang kaligtasan wala sa labas. Kaya kung gusto maligtas, pumasok ka sa kanyang bahay. Yung napapalibutan ng 12 pintuan, mga kapatid. Yun yung bahay ng ating Ama na sa atin ay lumikha. Yun yung kanyang templo.
yung tumutupad ng unang Sabat tuwing Sabado na 12 beses ginagawa sa loob ng isang taon, sapagkat ang isang taon mayroong 12 buwan at tuwing buwan mayroong unang Sabat. Siya nawa. Mali mo kapatid. Yun yung pintuan. Tuwing unang Sabat, unang Sabado, yun yung pintuan. Diba mga kapatid? 12 yan mga kapatid. 12 banal na Sabat. At kung saan naroon o ginagawa yaon, yun yung templo ng ating Panginoon. Siya nawa. Yung gumagawa at tumutupad ng mga kapatid. Diba? Kung kayo may nalalaman sa banal na kasulatan, tayo ang espiritu, ang tahanan ng espiritu ng ating Panginoong si Isa. Tayo ang kanyang templo. Tayong mga tao. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, tayo ang tahanan ng kanyang espiritu. At ang kanyang espiritu ay ang kanyang mga utos. Siya nawa. Ang kanyang mga salita. Kung nasa iyo yun, yung mga salita ng ating Panginoong si Isa, tumatahan sa iyo ang kanyang espiritu. Kaya ikaw ay nagiging kanyang templo. Nagiging kanyang bahay ang mga tao na tumutupad ng mga salita ng ating Ama. Sana unawaan mo kapatid. Dahil nga sa pagkasugo sa akin, ganito ang nangyari sa sanlibutan mga kapatid. Basahin natin sa Isaiah 66, 5 hanggang 7. Isaiah 66, 5 hanggang 7. Ganito yung pagkasugo sa akin. Dahil tayo ay nasa panahon na ng paghatol ng ating Ama, hinahatulan na niya ngayon ang sanlibutan. Lahat ng mga makasalanan, diba, nakasulat sa banal na kasulatan na susunugin. Ang lahat ng hindi sumusunod sa utos ng ating Ama, susunugin mga kapatid. Siya nawa. Huhukuman ng ating Ama. Kaya nung una pa man, mayroon na rin mga sinusunog, pero mas lumala ngayon mga kapatid. Halos ko na 95% na lang namamatay ngayon, nasusunog. Ay yung mga sinusunog umaayon sa banal na kasulatan na makasalanan. Basta sinunog ka, makasalanan ka dahil yan nakasulat mga kapatid. Sinusunog ang makasalanan. Aminin naman natin at hindi. Iyan ang katotohanan mga kapatid. Na ilinaan sa apoy ang sanlibutan. Ngayon, nandito yung ilaw ng sanlibutan. Naririnig ninyo, nakikita. Kapag kayo hindi mapunta sa apoy, mga kapatid, ng kapahamakan. Dahil ito yung hiwaga na inilihim ng ating Ama ng napakahabang panahon. At ngayon lang inilabas mga kapatid. Kung sino pa yung inaakala ng mga tao na hindi karapat dapat magdala ng aral ng ating Ama, ay doon ibinigay mga kapatid. Sa akin mga kapatid, ibinigay ng ating Ama. Nung una, sinasabi ko nga, sabi ko na noon sa unang labas pa lang ng video ito mga kapatid, laking tanggi ko ng obligasyon na ito ayaw kong gawin nung una pa. Pag tinawag tayo pala ng ating Ama, kahit anong tanggi mo,
hindi maaaring hindi ka susunod sa kanya dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. siya Siya nawa, nawa. Nilikha lamang tayo mga kapatid. Kaya pag tinatawag ka, hindi ka makakatanggi sa kanya. Huwag mong sabihin mayaman ka. Huwag mong sabihin mabilis ka. Huwag mong sabihin malakas ka. Huwag mong sabihin matalino ka. Dahil ang katalinuhan ng tao, kamangmangan lang sa ating Ama. siya nawa, Saan ka ngayon lulusot? Kung sabihin malakas ka, dahil yung lakas mo, napakaliit na bagay na ibinigay sa iyo ng ating Ama, yung lakas mo. Sa Kanya yan. Kaya huwag mong ipagkakait na ipaglingkod sa ating Ama na sa atin ay lumikha ang anumang bagay na mayroon sa iyo dahil sa Kanya yan. Pag hindi mo pinagkait sa ating Ama yung mga bagay na nasa iyo, pag hindi mo pinagkait, ginamit mo sa paglilingkod sa ating Ama ang lahat ng nasa iyong yan na ginagamit mo, palalakihin niya ng ating Ama. siya nawa, Hindi yan mababawasan bagkus lalong dadami, mga kapatid. Ano man ang mga bagay na nasa iyo at ginamit mo sa paglilingkod mo sa ating Ama, hindi yan mawawala bagkus lalong lalaki o dadami. Totoo yan, kapatid. Dahil mas lalo matutuwa sa iyo ang ating Ama. Nabigyan ka kung ano yung mga nasa iyo at ginagamit mo sa ating Ama. Mas lalong matutuwa upang mas lalo kang maglingkod ng tapat at tunay. Dahil sa Kanya nga ang lahat ng mga bagay. Padagdag ng padagdag sa tuwing paglilingkod mo, dadagdag sa iyo. Kaya nga lang dito maraming bawal, mga kapatid. Maraming bawal dito. At yung mga bawal na yon, pag nagawa mo, andun yung buhay. Nakatago. Nasa ilalim ng mga ipinagbabawal na yon, andun yung buhay. Nakatago din. Kaya walang nabubuhay magpakailanman dahil walang sumusunod. Kaya huwag kang ulitin ko na, huwag kang kakain ng baboy, isa rin yan. Dahil may mga turo kasi yung mga saksi, sila Pablo, sila Pedro, sila lahat ng kwan na hindi umaayon sa pinag-uutos ng ating Ama. Mga dinadagdag yung mga haka-haka lang nila. At yan ay malalaman ninyong lahat yan kung kayo hindi magsasawa na makinig sa programang ito ng ating Ama na ibinaba niya dito sa sanlibutan. Ginagamit ang anak ng tao, nagpapatunay ng mga salita ng ating Ama ay hindi biro o hindi kasinungalingan. Ang lahat na ito pawang katotohanan, mga kapatid. Bawal, maraming bawal. Kung babasahin nyo yung Exodo 20, napakarami yung kapatid. Sa Levitico 23, ubusin mo yung basahin, kapatid. Marami ka makita doon na bawal. Marami. Bawal, bawal, bawal. Lahat bawal dito, kapatid, na nakasulat sa banal na kasulatan. Pag sinabing bawal, huwag. Pag sinabi ng ating Ama, huwag. Huwag mong gagawin. Pag sinabi ng gawin, yun ang ating gagawin. Sinabi ng huwag, huwag. Inuulit ko palagi sa inyo. Sinabi ng ating Ama, huwag. Bawal. Pinagbabawal. Kaya dito bawal. Pati mamatay dito, kapatid, bawal. siya nawa, May buhay na walang hanggan dito, kapatid. Kaya gawin mo yung lahat ng bawal. At pati kamatayan mo dito, bawal. Hindi mangyayari sa'yo. Ito yung sinasabi sa Isaiah 66:5 hanggang 7. Ito yung tawag sa akin ng ating Ama. Ito yung pamagat nito sa Biblia. Kung may Biblia kayo, mga kapatid, makita nyo anong pamagat dito. Sino? May Biblia dyan. Ang hatol ng Panginoon natin si Isa. Ito nyo, ang hatol.
Ito ay walang kasinungalingan ito kapatid, itong hatol na ito. Ito, basahin na natin. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ito yung si Isa. Si Isa ang Panginoon namin dito mga kapatid. Ninyong nanginginig sa kanyang salita. Pag nandito ka kasi kapatid, pagkasapi ka dito, pag magdadasal ka dito, ilalakas mo yung boses mo. Manginginig. Yung pagsasalita. Ng pagbanggit at pagdadasal sa kanyang harapan. Ulitin ko. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon nating si Isa. Kayo, ninyong nanginginig sa kanyang salita. Ang inyong mga kapatid na nagtatanim sa inyo, ibig sabihin tatanim, nagagalit, naaasar. Ang inyong mga kapatid na nagagalit sa inyo, na nagtatakwil sa inyo dahil sa akin, nangagsabi, luwalhatiin ang Panginoon upang makita namin ang inyong kagalakan. Ngunit sila'y mga papahiya. Ano mga kapatid? Lahat ng mga nagagalit dito mga kapatid, napapahiya. Siya nawa. Tunay kapatid, nangyayari yan. Kaya kung gusto mo na ikaw ay pagbalain, matuwa ka rito kapatid. Hindi ka mapapahiya. Ano man ang mga bagay na gusto mong ilapit dito, dahil maraming kailangan dito mga kapatid. Dahil ito ay payat na relihiyon ito kapatid. Kumbaga sa mga naglalakad ay pahapay-hapay. Mahina pa ang tuhod dito mga kapatid. Pero walang makakagalaw dito sa kabila ng kahinaan ng tuhod pa ngayon itong paniniwalang ito na ibinaba ng ating. Pero lalakas ito mga kapatid na mas malakas sa lahat na pinakamalakas dito sa ibabaw ng lupa. Siya nawa. Walang makakabangga dito mga kapatid. Kahit ganitong hina pa lang, mahina dahil tinawagan kami ng ating ama na pinakamaliit na bayan, sanggol, paslit, ang tawag na sa paslit dahil yung paslit niya, yung bata ay hindi nagtatanim ng sama ng loob mga kapatid. Kung anong sabihin ng ama, sunod lang, pag pinalo, iyak, pero hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ganon yung paslit mga kapatid, yung mga maliliit na bata. Kaya kung ano man yung mga nangyari noon sa aming buhay, eh hindi nagbabago, ama pa rin ang tinatawag namin dito mga kapatid. Kaya laging masuno rin kami sa paningin ng ating ama. At yun, pangaral mo ika ng ating ama kung ano yung mga iniutos ko sa inyo at nagawa na ninyo, pangaral mo sa kanila pang sila rin ay magkamit ng kapayapaan at katiwasayan na tinanggap ninyo mula sa akin, ika ng ating ama. Kaya walang sawa din kami na laging naglilingkod sa inyo mga kapatid kung kayo ay maligtas din ng kagaya ng binigay sa amin ng ating ama na sa atin ay lumikha. Ito ituloy natin itong binabasa ko. Ang ingay ng kagulo na mula sa bayan, ang tinig na mula sa templo, ang tinig ng Panginoon na naggagawad ng kagantihan sa kanyang mga kaaway. Diba, halos nagkakagulo na yung mga bayan. Sana nagsisipaghanap ng mga kagagal
galing sa mga karamdaman yan, kahirapan, mga kadami nagsipaghintuan mga trabaho. Nagsisipag-iyakan sa hirap ng buhay ngayon mga kapatid. Ito yung kagantihan sa kanyang mga kaaway. Ang kaaway kasi ng ating Panginoong si Isa, yung mga hindi tumutupad sa kanyang mga utos, yun yung kanyang mga kaaway, mga kapatid. Diba? Hindi tahasang tayo ang kaaway. Dahil tayo linikha niya. Ang kaaway ng ating Ama ay yung dyablo na nag-uutos sa tao na gumawa ng masama. Ilang utos ng ating Ama, maging masunurin ka sa iyong magulang, huwag kang palasagot. Utos yun ng ating Ama. Ay kung ikaw ay anak, palasagot ka sa iyong magulang, ikaw ay suwail, napakatigas ang ulo mo, ang demonyo na sa iyo, kapatid. Siya nawa. Totoo yan. Dahil yung utos ng ating Ama, hindi mo sinusunod. At lahat ng mga pagkontra sa utos ng ating Ama, ginagawa yan ng dyablo, mga kapatid. Sa dyablo nagmumula ang pagsuway. Wala sa tao. Nasa dyablo. Kapag lumapit sa yung dyablo, at sinunod mo yung kagustuhan ng dyablo, yung dyablo ang naghahari sa iyo ngayon. At yung dyablo, mga kapatid, ang ibinibigay niyan sa tao, kamatayan. Siya nawa. Siya nawa. Lahat ng pagsuway na ginagawa mo sa utos ng ating Ama, ang dulo niyan kamatayan. At ang pagsunod, ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. Siya nawa. Kaya mamili ka lang, kapatid. Pagsuway na kamatayan ang dulo o ang pagsunod na buhay na walang hanggan ang dulo. Doon ka lang maniwala at mamili. Parehas totoo yun, kapatid. Sino ang paniniwalaan mo doon? Katigasan ng ulo. Ngayon matitigas ang ulo talaga, sinusunod yun. Maging masunurin ka lamang, buhay ka. Hindi tayo nagsasawa ng mga aral hanggat nabubuhay kayo, mga kapatid. May pag-asa kayo kung kayo nakikinig dito. Napagpasay na kayo, wala na. Wala ka nang magagawa. Hindi ka nang kakagawa ng mabuti kung patay ka na. Kaya hanggat nabubuhay ka, gawin mo ang sumunod sa utos ng ating Ama at ang buhay mo mananatili sa'yo. Siya nawa. So ituloy natin hanggang sa 7 tayo. Bago siya nagdamdam, siya'y nanganak. Narinig nyo na, kapatid, itong aral na to. Bago nagdamdam, nanganak muna. Oh. Tuloy. Bago siya nagdamdam, siya'y nanganak. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya'y nanganak ng isang lalaki. Kakaiba. Kakaiba ka rin. Saan pa nakarinig ng ganitong aral? Nanganak muna. Yung babae. Bago siya naglibor. Nung naipanganak na yung lalaki, saka lang siya nakaramdam ng paghihirap. Talinghagang masalita ito, kapatid. Dahil nakasulat nga na ang lahat ng sinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao. Siya nawa. Siya nawa. Kaya ito, mga kapatid, pinapaliwanag ko sa inyo. Bago siya nagdamdam, siya ay nanganak. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya ay nanganak ng isang lalaki. Ito ay simple lang ang paliwanag dito, mga kapatid. Dahil nung ako'y inilabas ng ating Ama, nung ako'y pinatayo niya, dahil hindi ako nagtayo nito eh, hindi ako tumayo sa sarili kong tuhod eh. Ang ating Ama ang nagpatayo sa akin, ibinangon niya ako, binuhay niya ako sa kanyang mga salita. Kaya ako ay gumaganap, nabubuhay sa kanyang mga utos. At pag sa utos niya, tayo ay nabubuhay. Dahil ang kanyang utos
ay buhay na walang hanggan. Siya nawa. Pag nasa iyo yung kanyang mga utos, doon ka mabubuhay, ay nabubuhay ka sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dahil ang salita niya ay buhay. Ako'y binangon ng ating Ama sa kanyang mga salita. At nung ibinangon niya ako, mga kapatid, 2017, nung ibinangon ako ng ating Ama, 2017. Ayun, pinaalam na sa akin lahat ng mangyayari. At nung tumayo na nga ako, 17, 18, 19, ikalawang araw, ikalawang taon. Ayun, dumating na yung COVID, kapatid. Dahil COVID-19 nga yan. 19 yan nung kwan. Kaya nung ipinanganak muna ako ng ating man, 2017, bago lumabas yung COVID, yan, yung salot. Kaya nanganak muna bago naghirap. Yan ang simula ng paghihirap ng sanlibutan, mga kapatid. Aminin nyo man o hindi. Itong salitang ito, ang ibig sabihin niyan, itong nangyayari ngayon na salot. Bago siya nagdamdam, siya'y nanganak. Ay lumabas nga ako 2017. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya'y nanganak ng isang lalaki. Nung inilabas na yung anak, saka dumating yung mga paghihirap at mas marami pa, mga kapatid. Mas marami pang darating na paghihirap. Siya nawa. Dahil yan ang nakasulat, mga kapatid. Hindi yan maiiwasan ng tao. Dahil doon sa anak. Hanggat hindi pinaniniwalaan ito ng sanlibutan, patuloy yung salot niya. Paulit-ulit, 7 beses. Pag natapos yung 7 salot niyan, bibilang ka uli ng isa. Hanggang 7 salot na naman, walang hinto yan, mga kapatid, hanggat hindi nyo itinataas ang anak ng tao. Hanggat hindi ninyo pinupuri ang anak ng tao, mga kapatid. Nagsasalita sa inyong harapan. Pag pinuri ninyo ito, ang nagsasalita dito, ang ating Ama na sa atin ay lumikha, siya ang pinupuri ninyo. Siya nawa. Hindi ang anak ng tao nagsasalita sa harap ninyo. Dahil ang mga salita niya na lumalabas sa kanyang bibig ay salita ng ating Ama. Siya nawa. Yan, kapatid, ang isang ito ay malalim na salita ito at walang nagpapaliwanag nito. Ngayon pa lang lumabas sa bibig ng anak ng tao kung ano ang ibig sabihin nito. Kung kayo ay may relihiyon na inyong kinaaniban, huwag niyong ipaliwanag muna ito sa kanila. Itanong niyo sa kanila kung ibig sabihin niya. Isaiah 66:7. Tandaan mo, kapatid. Diba? Isaiah 66:5 hanggang 7. Yan ang ibig sabihin yan, kapatid. Ayan, dahil ganun nga, ito yung sinugong walang kalikuan, kapatid, nating mababasa sa Juan 7:18. Juan 7:18. Basahin natin sa Juan 7:18. Yung laman ng ito. Juan 7:18. Unawain yung mabuti, mga kapatid, yung inyong naririnig. Ito. Simulan natin sa Juan 7:18. Dahil ang nagsugo nga sa akin ay ang ating Ama, na dinala niya ako sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay ang kanyang panganay na anak na si Isang. Ang pangalan niya noon ay Jesus, ang pangalan niya noon. Pero dito sa huling araw, binago nga ang kanyang pangalan. At yan ay pinagkaloob sa akin ng ating Ama kung ano yung talagang kanyang tunay na pangalan na hindi kayang lapastanganin ng kahit sino. Itong pangalan na ito. Ito, basahin na natin. Juan 7:18. Ang nagsasalita ng saganang kaniyang sarili
humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kaniya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kaniya'y walang kalikuan. Siya nawa. Sana naunawaan yung kapatid, hindi sabihin ito. Kung ikaw ay nagsasalita, nagtuturo ka ng aral ng ating Ama, at ang sarili mo lang, ang iyong pinararangalan, ang itinataas mo, sarili mong katuwiran, hindi yung katuwiran ng nagsugo sa iyo. Ang tawag dito ay humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Mga kapatid, isa na yung ikaw ay puno ng relihiyon, ang nakatatak sa relihiyon mo, ikaw ang founder. Diba? Oh, katulad ng iglesia daw siya ni Kristo. Pero yung founder nila, si Manalo. Diba? Ay dito mga kapatid, alagad ng isa o ama ang founder dito. Ang ating Panginoong si isa ang founder dito. Dahil siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Hindi ko ito alam mga kapatid kung hindi na sinabi sa akin. Kaya hindi ako ang founder dito mga kapatid. Siya nawa. Hindi ako ang nagbuo nito. Ang ating Panginoong si isa ang nagbuo nito, hindi ako. Yan ang totoo kapatid. Ginagamit lang ako ng ating Ama. Pero sa paningin ng mga tao, founder daw ako dito. Ginagamit lang ako na hindi ako ang founder, hindi ako nagbuo nito, hindi ko to alam. Kundi tinuro sa akin ng ating Panginoon si isa. Kaya ako hindi dapat tawaging founder. Ano ba ibig sabihin ng founder mga kapatid? Sa pagkakaalam ninyo, anong tinutumbok ng founder? Siya ang ulo, di ba? Siya ang namumuno. Kumbaga sa kumpanya ay anong tawag doon? Manager. General manager, ganun ba? Anong tawag? Hindi ako ganun. Kung sa mga kumpanya, siguro pwedeng ay ganun. Mamahala ng kumpanya, pwede. Tawagin akong manager. Pero pag sa relihiyon mga kapatid, pag ang ginamit mo na pangalan, ay ang pangalan mo na ikaw ay founder ng isang relihiyon, mali yun mga kapatid. Dahil ang sarili mo, ang itinataas mo doon, hindi ang ating Panginoong si isa. Dahil ikaw ang founder eh. Ikaw ang paniniwalaan dahil ikaw ang founder. Ay hindi ako ang pinaniniwalaan dito kapatid. Ang ating Panginoong si isa, ang panganay na anak ng ating Ama na sa atin ay lumikha. Ang sinusunod dito, ang kapangyarihan at ang karunungan ng ating Ama. Siya nawa. Yan ang sinusunod dito mga kapatid, hindi ako. Naunaan niyo mga kapatid. Malaking pagkakamali kapag kayo ay nagtitiwala sa tao. Kasi sabihin, tao ka, paano kung ganun salita, ba't paano kayo ang paniniwalaan? Tao ka. Ang paniwalaan nyo yung sinasabi ko mga kapatid, hindi yung pagkatao ko. Dahil ang sinasabi ko sa ating Ama, hindi sa akin. Siya na. Kaya dapat yung paniwalaan. Ayan. Ano na nasabi kanina? Yun. Walang kalikuan dun sa tao na nagtuturo ng mga salita na nagmula sa nagsugo sa kanya. Yung ikapupuri ng nagsugo sa kanya ang sinasabi. Hindi yung ikapupuri niya na siya na sinugo ang kanyang pinangangaral. Tunay na turo ito mga kapatid. O andun pa sa 8:51. Sahuan pa rin 8:51. 8:51. Dahil yung kasing pag yung sinugo ang sumusunod sa pinag-uutos ng ating Ama,
ating Panginoong si Isa. Yun yung walang kalikuan eh. Walang kalikuan. Yun yung tagatupad. Tagatupad ng utos ng nagsugo sa kanya. Wala siyang pakialam sa kanyang sarili. Kahit sa akin, wala akong pakialam sa sarili ko. Ang tinuturo dito, pinapangaral dito kapatid, ay yung aral ng ating Ama. Siya nawa. Hindi ako nagbubuhat ng kung ano-anong tinanggap ko sa ibabaw ng lupa. Yung may-ari ng mga tinanggap ko, yun ang itinataas ko dito mga kapatid. Hindi ako o kung ano man yung mga bagay na tinanggap ko. Ang mga salita ng ating Ama, yan ang mahalaga dito mga kapatid. Dahil may pangako kasi sa mga tumutupad eh, mga kapatid. Kung ikaw ay sinugo at tinupad mo yung utos ng ating Ama, yung kanyang mga salita, ang iyong tinutupad, ito yung ating mababasa sa 1:8:51. Ito, ang ating mababasa ito mga kapatid. Na pangako sa mga tumutupad. Ito, basahin natin. Ito yung salita ng ating Panginoong si Isa. 8:51, pakatandaan ninyo ito kapatid. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Siya nawa. Kita nyo kapatid. Kung sino man natutupad ng mga salita ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, kailanman hindi makakita ng kamatayan. Kaya ang ating Ama ay hindi siya nagsisinungaling mga kapatid. Siya ang kabanal-banalan, siya ang banal sa lahat ng banal. Siya ang nagpapabanal ng lahat ng bagay na ibigin niya na maging banal. Kaya walang kasinungalingan sa kanya mga kapatid. Itong salitang ito ay tunay. Ulitin natin upang tumatak sa inyong puso at isip. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man walang pinipili. Diba? Kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Sikapin mo kapatid na tumupad. Kung gusto mong huwag mamatay. Matutupad mo lang kapatid yan pag hindi ka nagsawang makinig sa mga sinasabi ko. Siya nawa. Dahil lumalabas sa bibig ko ang mga utos ng ating Ama. Siya nawa. Kaya sinasabi niya dun sa Juan 6:27, kapatid, inuulit-ulit itong palagi. Sinasabi ko, magsigawa kayo hindi sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Siya nawa. Ayan mga kapatid, ibinibigay ko sa inyo sapagkat siyang tinatakan ng Ama. Tinatakan siya ng Ama, ang tatak sa kanya Ama. Mga kapatid, sa makatuwid bagay, ang Diyos ang nagtatak, ang ating Ama. Siya nawa. Ibinigay sa atin ng ating Ama itong tatak na ito kapatid. Napakahalaga ito. Yan. Sana kapatid, naunawaan mo itong mensahe na ito. Ito. Ako yung isinisigaw dito sa pan. Ang akala ng iba, si Juan Bautista. Itong salitang ito ni Juan Bautista, ay tumutukoy lang ito sa kanya. Ito ay higit pa sa mga salitang ito na mababasa natin sa Marcos 1:3. Marcos 1:3. Ano ating makikita doon? Binanggit din ito ni kay Isaiah, dahil ganun nga yung
sabi sa banal na kasulatan, palagi kong binapaalala na lahat ng isinulat ng mga propeta ay mga ganap sa anak ng tao. Makatandaan yung mabuti kapatid para huwag kayong maligaw. Sana matandaan nyo ito. Ay wala akong ibang hinahangad kundi kaligtasan din ninyo mga kapatid. Dahil ako ligtas na eh. Gusto ko lang madamay kayo sa kaligtasan ito mga kapatid. Ito. Simulan natin sa 1 hanggang 3 ng Marcos 1:1. Ano ba? 1:1 hanggang 3 para mas malinaw. Marcos 1:1 hanggang 3. Ang pasimula ng ebanghelyo ng ating Panginoong si Isa, ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos siya. Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng inyong mukha na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Siya nawa. Sa inyo mga kapatid, ibig sabihin nito. Sumisigaw sa ilang, mga kapatid. Tingnan nyo sa mapa, mga kapatid. Andito ako sa Asinggabiya, Baggaw, Cagayan. Tingnan nyo sa mapa, Sun 7. Asinggabiya, Baggaw, Cagayan. Sa mapa, ng Asinggabiya, Baggaw, Cagayan. Sa Sun 7, mga kapatid. Makikita nyo, red, pula. Ang nakakuha dito sa mapa na ito. Kaya dito ako sumisigaw mga kapatid, sinasabi ko sa lahat. Nasa ilang na lugar ako mga kapatid. Ibig sabihin ng ilang na lugar, nakakatakot na lugar. Dahil liblib na lugar ito mga kapatid. Parang Mindanao na rin ito. Marami ditong naglabas ang mga panghihimagsik na ginawa ng mga tao. May mga batas nga rin dito na mula sa pamahalaan na itinayo ng ating Ama. Pero karamihan, hindi ko linalahat mga kapatid, karamihan sumusunod sa panghihimagsik mga kapatid. Dahil kung hindi ang panghihimagsik ang kanilang sinusunod, hindi sana nakapasok dito ang mga gawaing pakontra sa ipinag-uutos ng ating Ama. Dahil ang utos ng ating Ama ay sumunod tayo sa mataas na kapamahalaan. Diba? Ibig sabihin, ang gobyerno, diba? Yun yung mataas Ang problema, panghihimagsik yung nangyayari. Kaya ito yung red, kung kanito. Andito ako sa ilang na lugar mga kapatid, isinisigaw ko. At dito rin ako ginapos mga kapatid. Dito rin nila ako ginapos. Pinaratangan ng mga bagay na walang katotohanan. Dahil kung ang paratang nila sa akin ay sinisigurado nila na totoo, ay pinatay agad nila ako mga kapatid. Dahil yung paratang na ipinapataw nila sa akin, yun ay kasalanang walang kapatawaran sa kanila Magdala ka na ng mga armas na kontra sa kanila. Kung ano-ano nang pasukin mo, wag lang yung sasabihin nila na isa ka daw na intelligence. Ang intelligence kasi sa mga mapanghimagsik, yan ay pinapatay ka agad nila. Pag intelligence ka, nakita ka nila at ikaw ay talagang tunay na intelligence, papatayin ka ng mga yan. Walang patawad yan. Ginapos nila, pinaparatangan nila ako ng gano'n. Wala silang nakita dahil wala naman talagang katotohanan. Diba mga kapatid? Wala silang nakita. Ba't mo gagapusin yung isang tao ng gano'n wala naman palang kasalanan? Diba? Pananakot sa tao ang kanilang ginagawa. Ay ayaw ng ating Ama na lumikha, nagagawin mo yun sa iyong kapwa. Dahil sabi ng ating Ama, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Ano gano'n?
gagapusin mo yung kapwa mo. Ibig sabihin, ganun din yung gusto mo mangyari sa'yo, gagapusin ka rin. Dahil yun ang ginagawa mo sa kapwa mo. Ganun yung pag-ibig mo sa sarili mo. Pag ginapos mo yung kapwa mo, ganun din ang gusto mong mangyari sa'yo. Ikaw na lang gagapos. Eh nga, ang problema yung sinugo ng ating ama ang kanilang nagapos. Yun yung problema. Kaya nung ginapos nila itong huling sugo, yun, nagsimula yung pagbagsak nila mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya kung kayo man nakikinig, kayo ng mga may natitira pang buhay sa mga gumapos sa atin. Yan ang pagkakamali ninyo sa ating Ama. Ang sinugo ng Diyos Ama, idinamay ninyo sa inyong kalokohan. Kaya pinaparusahan kayo ng ating Ama. Lahat ng mga hindi sumusunod sa utos ng aking Ama, matatalo. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. Siya nawa. Kailanman hindi kayo mananalo pag hindi kayo sumunod sa utos ng aking Ama na sa atin ay lumikha. Walang mananalo sa inyo. Siya nawa. Siya nawa. Palagi kayong talo. Hanggang sa kayo ay maubos, mga kapatid. Kaya ito binabanggit natin ito para magising ang lahat. Wala ditong pinipili, mga kapatid. Bata man matanda, basta nakakaunawa. Kasama sa kaligtasan ito, mga kapatid. Kung may hayop ka, ligtas din. Dahil may salot talagang hayop, tatamaan din. Mauubos ang mga makasalanan sa lupa. Mawawala na yan, mga kapatid. Paubos na yung mga makasalanan. Ito nga lang ang nag-iisa na maiiwan. Iisang pananampalataya, isang bautismo, iisang Diyos Ama ang pinapaniwalaan dito. Walang ibang sinusunod. Lahat ng kumupunta dito sinusumpa. May sumpa ang ating Ama dyan. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Kaya kung ikaw ay membro ng mga panghimagsik, may sumpa na sa iyo. Dahil ang pinaniniwalaan mo ay kung sino ang nagpatayo ng sinusunod. Pinaniwalaan mo si Jomar. Jomar ba yun? Jomar Season. Tao yan eh. Puro pagpatay ang pinatutupan. Diba? Kahit putol na kalsada, walang napagawa niya sa Pilipinas. Yung mga kapatid. Walang pagtulong sa kapwa niya, tao yung puro pagpatay. Puro pananakit. Puro pagsira ng pamilya. Kaganda-ganda nung takbo ng pamumuhay ng isang pamilya. Kukunin nila yung ama. Yung pamilya, papatayin. Ano mangyayari doon sa pamilya? Magkakawatak-watak. Mabuting gawain ba yung ganyan? Hindi naman talaga sila ang batas. Hindi naman sila ang binutuhan ng tao para tumayo na humatol. Buti kung gobyerno yung pumatay, yung sa kwan at wala na lang imik. Diba? Pero yung panghihimagsik, naku, napakasamang gawain niya mga kapatid. Lahat ng kasamaan dito na ginagawa ng mga tao, mga kapatid. Binabangga ko yung kapatid. Lahat ng hindi sumusunod sa utos ng Ama, kalaban niya ng Ama. At lahat ng kalaban ng Ama, kalaban ko kapatid. Siya nawa. Ito, may isa pa. Hindi lang isang beses na binanggit yan eh. Yung tinig ng sumisigaw. 3 beses itong nakalista eh. Ando pa sa Lucas 3:4. Basahin natin. Lucas 3:4. Lucas 3:4. Kaya di pa ulit-ulit sinasabi dahil yung sinugo nandito sa ilang na lugar mga kapatid. May ikalawang beses,
So, babanggitin natin. Lucas 3:4. Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng Propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Diba? Doon sa 4, lahat ng libis ay tatambakan at pabababain ang bawat bundok at burol. At ang liko ay matutuwid at ang mga daang bako-bako ay mapapatag. Akala nyo kapatid, ikaw na ito, talagang daan nga o bundok. Isa-isahin ko sa inyo. Lahat ng libis ay tatambakan at pabababain ang bawat bundok. Ay mga kapatid, dito yung yung libis. Yun yung mga tao na mapagmataas. Kung sila ay mayaman, maraming mga guns. Di ba? Marami silang mga utusan, pumapatay sila, bumabayad. Yun yung mga libis, mga kapatid, hindi malalapitan ng mga ordinaryong tao lamang. Parang bundok yung tingin nila sa kanilang sarili. Sabi nila, parang bumangga sa pader. Eh, hindi lang pader pala, parang bundok pala yung katayuan nila dito sa banal na kasulatan. At ang liko ay matutuwid. Babagsak to mga kapatid. Yung mga liko na yan, mapapalitan niya ng mga tuwid. Baku-baku, mapapatag. Yun yung mga patakaran sa mga barangay na yung mga kapatid lang, yung mga pamangkin lang ang kanilang pinapaboran. Sila lang ang mga kinukuha sa kung ano yung inilalatag ng gobyerno na makatutulong sa mga mahihirap. Eh, yun namang si Conchal o si Kapitan, eh marami mga pamangkin naghihirap. Yun ang inuuna. Pag napuno na yung mga hindi naman kahirapan ng buhay. Ayun talagang tunay na mahirap, ayun ang napupunta sa likod. Hindi nabibigyan. Yun yung mga baku-baku na patakaran, mga kapatid. Hindi diretso. Dapat, kung ano yung sinabi ng gobyerno na bigay at bigyan, ayun ang dapat abutan. Hindi yung unahin mo, kapatid mo, bibigyan mo kahit hindi pa talaga dapat bigyan dahil may pinagkukunan pa. Ayun. Lahat ng baku-baku ay mga papatag. Mga liko ay matutuwid. Ito yun. Ibig sabihin yung mga liko niyan, yung mga pagdadasal, walang tamang pagdadasal mga kapatid. Sa amin nyo lang maririnig, dito lang, yung mga tamang pagdadasal. Yun yung mga liko. Yung araw ng pagsamba, isang beses lang sa loob ng 7 araw, yung ika-7 araw lang kapatid. At ito nga yun, yung Sabado. Yun yung mga liko. Mga kalikuan na gawa ng mga tao. Pagsampa sa Diyos-Diyosan na yan, yung mga pagkain na yan, yung mga liko. Itong pinakamatindi dito yung lahat ng libis ay tatambakan. Lahat mga nagmamayaman, mga mayabang na yan, mga mayayaman na yan, babagsak yan mga kapatid. Dahil ang kayamanan ay walang kabuluhan sa galit. Pagdating itong galit ng ating Ama, hindi ka maililigtas yan. Yung kaligtasan ngayon nakatutok sa mga dukha mga kapatid. At kami nga ang tinawag doon, yung pinakadukha sa lahat ng relihiyon mga kapatid. Yung pinakamahirap sa lahat ng relihiyon. Tingnan nyo yung bahay dalanginan namin. Mga ano lang ang klase. Yan kasi nakasulat. At yung pananalita nung nagtuturo, halos hindi ka panipaniwala dahil yun yung nakasulat na pinalulugdan ng ating Ama na nagsisipagsampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Nandun yung mga kaligtasan kapatid. O andun pa sa mababasa pa natin sa doon sa Isaias. Hindi pa hanggang sa 6 pala yan.
makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Ama. Yan, lahat kasi ng laman. Makikita ng laman. Ibig sabihin yung mga mahilig sa laman na yan. Mabuti kung laman ng kamote ang kinahiligan, okay lang. Yung laman na ng kapwa, ako, huwag na. Mga makalamang gawain. Ano pa sa Isaiah 41 hanggang 3? Balik tayo sa Isaiah. Isaiah, mga kapatid, 41 hanggang 8 naman mga kapatid, mahaba. Hindi, basahin na natin. Mahaba pero maikli yung mga ano niya, yung mga salita. Mahaba dahil hanggang 8 pero maikli yung mga paliwanag sa bawat versikulo. Yung pamagat. Isaiah 40, 1, 3 hanggang 8. Pang-aliw na mga pangako, ang di maulatang kadakilaan ng Panginoong si isa. Pang-aliw, pang-aliw na mga pangako. Ito yung mga pangako ng ating Panginoong si isa, ang panganay na anak ng ating Ama sa ating lumikha. Kaya ito binabasa ng huling sugo dahil yun nga lahat ng sinulat ng mga propeta ay dito magaganap, dito mangyayari. Kaya dito nyo lang maririnig at mapapanood. Ito basahin na natin. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos, ng ating Ama. Mangagsalita kayong may pag-aliw sa Jerusalem at sigawan ninyo siya na ang kanyang pakikipagdigma ay naganap, na ang kanyang kasamaan ay ipinatawad sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba yung ukol sa kaniyang lahat na kasalanan. Pinatawad yung Jerusalem dito, kapatid. Dahil may ginawa yung Jerusalem para patawarin. Akala nyo yung bansang Jerusalem talaga. Hindi ko, kapatid. Malalaman nyo rin yun. Basta huwag kayong bibitaw kung ano talaga yung Jerusalem na yan. Ang tinig ng isang sumisigaw. Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Ama. Bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mabababa. At ang mga baku-baku ay matutuwid at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. Talinghaga din ito, kapatid. Yung kagayang pinaliwanag ko kanina. Kagaya nung isa rin kanina na maikling salita na bago ng anak, ay bago naglibor ng anak muna. Ganon din ito, kapatid. Itong baku-bakong daan na ito, mapapatag. Diba? Dahil mawawala nga dito yung mga kasamaan yun yung mga baku-bako. Yung mga gawain na hindi ipinag-uutos ng ating Ama, mawawala ngayon yan. Siya na. At dito magsisimula sa ilang na lugar na ito. Mga kapatid. Sa 5 na tayo, hanggang 8 ito At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at makikitang magkakasama ng lahat na tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon ang tinig ng isang nagsasabi, ikaw ay dumaing, at sinabi ng isa, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, at ang buong kagandahan niyaon ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta.
sapagkat ang hinga ng Panginoon ay humihihip doon. Tunay na ang bayan ay damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Ama ay namamalagi magpakailanman. Siya nawa. Mga kapatid, ito mga salita ng ating Ama ay sa akin nyo lang ito maririnig, mga kapatid. Siya nawa. Ito yung ating andito itinataas, yung mga utos ng ating Ama. Hindi yung mga utos ng mga apostol. Dahil marami yung aral na hinango nila sa mga aral ni Pablo, mga kapatid. Diba? Yun kay Apostol Pablo, yun yung sinasabi nila. Ay dito, yun sa salita ng ating Panginoong si isa ang sinasabi dito. Siya nawa. Yun sa turo ng ating Ama. Yun ang sinasang-ayunan natin dito. At kung may mga salita man si Pablo na mababanggit dito, yun ay kadugtong sa itinuturo ng ating Ama. Siya nawa. Pinapaliwanag natin yan. Na yan ay turo ng ating Ama. Kadugtong ito. Itong sinasabi ni Pablo. Hindi ko sinasabi na ang lahat ng turo ni Pablo ay mali. Mayroon siyang mga mali. Marami, mga kapatid. At mayroon din siyang mga tama na sinasabi na kadugtong na ito inuutos sa atin ng ating Panginoong si isa. Pero kung gusto mo na huwag kang maligaw, dito ka na lang makinig, kapatid. Hindi ka nadadaan kung kani-kanino pa na mga tagapagturo. Dahil direkta na ito mula ito sa langit, mga kapatid. Siya nawa. Hindi ito nagmula sa tao. Itong aral na ito ay mula sa ating Ama na sa atin ay lumikha. Walang tao na pinagmulan nito. Direkta na narinig ito ng huling sugo nung siya ay tawagin ng ating Ama. Ayan. Hanggang 8 at tapos na ba? Yun, tapos na. Ang salita ng ating Ama ay namamalagi magpakailanman. Siya nawa. Ito. Kaya ngayon, ang hinanakit ng ating Ama ay ganun na lang dahil walang sumunod eh. Yan. Ito ipapaliwanag din natin dito. Ano si Malakias 1:6 hanggang 10. Malakias, mga kapatid. Hanapin natin kay Malakias. Si Malakias, nasaan ba si Malakias? Sakarias. Ayan. Malakias 1:6 hanggang 10. Hanggang 14 pa pala to. Ito yung salita ng hinanakit ng ating Panginoong si isa. Dahil walang sumunod sa kanyang utos. Hanggang 14. Ayun. Sige. Kumplitohin natin. Ilang oras na tayo? Isang oras, 3 minutes. Okay. Sige. Tahin natin. Malakias 1:6 hanggang 14. Ito yung salita na paghihinanakit ng ating Ama sa tao. Iginagalang ng anak ang kaniyang ama at ng alila ang kaniyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandun ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandun ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote na nagsisihama ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Hinanakit ito yung salita ng ating Panginoon na si isa. Yan naman. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandun ang aking dangal? Nasaan ang dangal ng ating ama? Ang karangalan ng ating ama ay ang
sundin ang kanyang mga utos. Siya nawa. Ayan, tumutupad ba? Sabi niya, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kayong maglilingkod sa mga larawang inanyuan, kawangis man ng tao, ha? Babae man o lalaki, o hayop man na nasa ibabaw ng lupa o nasa ilalim man ng tubig. Pero pinagbabawal niya ang ginagawa ng tao, mga kapatid. Sinasamba, gumagawa ng mga larawan, sinasamba. Ayun. Nasaan ngayon ang karangalan ng ating Ama doon? Winalang halaga pangalan na Diyos. Diba? Winalang halaga. Binaliwala yung utos, hindi pinarangalan. Ay kung sinunod sana yon, di may karangalan, wala sana itong salitang ito. Diba? Kung ako'y Panginoon, saan nandun ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nasaan ang takot sa kanya? Walang natatakot. Dahil wala sumusunod. Kung may natatakot, di may sumusunod sana. Doon sa Sabat, mga kapatid, may sumusunod sana doon. Walang tumutupad. Ay, napakahaba. Eh, putol-putulin na lang natin para irating lang natin doon sa 11. Lumukso tayo doon sa 11. Ito. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Paghahandog, magiging dakila, ay maghahari yung kanyang pangalan na ito, mababago. Hanggang sa 14, ituloy natin to hanggang 14. Ngunit inyong nilapastangan na inyong sinabi ang dulang. Ibig sabihin ng dulang yung lamisa na pinaghahandugan. Ang dulang ng Panginoon ay nadumhan, at ang laman niyaon sa makatuwid bagay, ang hain doon ay hamak. Inyong sinabi rin naman, narito, nayayamot, nakayayamot, at inyong minusuan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at inyong iniharap ang nakuha sa dahas at ang mga pilay, at ang may sakit, ganito nyo dinadala ang handog. Tatanggapin ko baga ito sa inyong kamay, sabi ng Panginoon. Diba? Huwag ka maghahandog yung mga kinuha sa dahas, katulad nung nasilo, alingo. Yan. O yan yung pana, pinana mo, alingo. Ugsa, o hindi nadaan yan sa kuwan, sa pilitan. Kinuha mo sa pilitan. Ibawal, inahandog. Kaya ngayon si Cain at si Abel ay hindi kinalugdan ng ating Ama. Yung isa, si Cain ba, hindi kinalugdan ng ating Ama yon, dahil naghahandog siya sa ating Ama noon ay yung kwandan si mga ngaso eh. Diba? Si ang tawag doon, ibang tawag sa mga ngaso. Sabi sa Ilocano eh, agan-anok. Agan-anok. Ay si Cain ay magbubukid, may mga alagang hayop. Ay yung bunga ng kanyang mga unang bunga ng kanyang tanim, yun ang inahandog niya sa ating Ama at kanyang tinatanggap. Dahil hindi sa pilitan na kinuha eh. Walang yung kanyang mga hayop, mga alagang tupa, eh kung alin yung mga lalaki at may edad ng 1 taon at walang sugat, walang galis, yun ang inihahandog at tinatanggap. Ngayon, pag dadating naman yung si Cain ba yun, hindi ako nagkakamali, ay may daladalang usa, ay ihahandog sa ating Ama, ipatay na, ay nahuli na sa pana, pangangaso.
Ay, hindi tinatanggap ng ating Ama dahil kinunahuli na sa dahas. Dinahal, pagdadahas. Kaya hindi yan tinatanggap, kaya nagalit yung isa. Yung Abel ay Cain. Dahil hindi tinatanggap ng ating Ama yung kanyang handog. Ayun nga sa pilitan nga na kumbaga parang inagaw lang niya sa kagubatan yung nihahandog. Ang gusto ng ating Ama, yung pinagpaguran mo, inalagaan mo, yun ang gusto ng ating Ama, ihahandog. Yun ang tinatanggap ng ating Ama. Sa 14, ngunit sumpain ang magdaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki at nanata at naghahain sa Panginoon ng marungis na bagay, sapagkat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay dadakilain sa gitna ng mga hintil. Dadakilain sa gitna ng mga hintil yung kanyang pangalan. Ibig sabihin ng hintil, yung mga makasalanan. Sa gitna ng mga makasalanan, dadakilain ang pangalan ng ating Panginoon. Dadakilain, pupurihin. Kaya huwag ka maghahandog ng mga galisin na mga alaga o kaya ay nahuli sa silo, napana man. Maghahandog kayo yung mga pinaghirapan, mga kapatid. Mga inalagaan. Yun lang tinutumbok dito. Yan ay isa sa mga pagsunod sa utos ng ating Ama dahil marami nagsisipaghandog nung una pa man na hindi tinatanggap ng ating Ama dahil kung alin yung mga alaga nila na may mga sakit, yung kailang niyahandog. Yung mga hindi nila gusto sa kanilang mga alaga, yun ay binibigay sa atin. Hindi nga nila gusto may mga galis, ihahandog pa sa ating Ama. Yun naman ay mas mababa yung tingin mo sa ating Ama kaysa sa iyo. Diba? Ay linikha ka niya, tapos tuturing mo mas mababa sa iyo ang ating Ama. Maghahandog kayong maganda talaga. Walang kapintasan. Dahil ang ating Ama walang kapintasan. Kaya kung maghahandog ka, yung mga bagay din na walang kapintasan ang ihahandog mo. Siya naman. Katulad ng ating sarili, mga kapatid. Pag naglilingkod tayo sa Kanya, tuparin natin ng tapat. Huwag tayong liliko sa kanan o sa kaliwa ng paglilingkod sa Kanya. Para tayo ay mawalan ng kapintasan. Hindi yung kapintasan na naabot lang ng mata. Ang tunay na kagandahan ng tao ay ang pagsunod ng tapat sa utos ng ating Ama. Doon ka magiging ganap na maganda. Kahit anong kulay mo, mga kapatid. Puti ka man, itim ka man, ikaw man ay parang ginto yung kulay mo. Pag sumunod ka ng tapat sa utos ng ating Ama, na walang bulong-bulong, ay napakaganda ka sa paningin. Kumbaga sa pabango, ito ang pinakamamahaling pabango sa pang-amoy ng ating Ama. Dahil naaamoy ng ating Ama kung anong amoy ng kanyang anak. Sa gawa pa lang, makakamoy ka. Kaya yun yung mga inaalagaan ng ating Ama ngayon. Yung mga tao na tapat sa pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Kaya ito yung mga utos na naman. Basahin natin sa Zacarias 14, 10, hanggang 21. Mapapaloob dito ang apat na mensahe. Natapos natin ito. 14, 10 hanggang 21. Zacarias. 14, 10 hanggang 21. Ay tinapos, mga kapatid. Tinapos yung huling mga salita kay sa aklat ni Zacarias. Ito. So, itong tapat na paglilingkod, mga kapatid. Babasahin natin ngayon, tapat na paglilingkod. Ito. Zacarias 10. Ito pala yung kwan. Anong pamagat nito? Ang pagkahari
Ang Panginoon na si isa sa sanglibutan. O, tingnan niyo mga kapatid. Ganito pala pag naghahari ang ating Panginoon na si isa sa sanlibutan. Ito pala yung ginagawa nung kanyang pinaghaharian. Tandaan niyo mga kapatid, ito ang ginagawa ng kanyang pinaghaharian. Kung saan siya ay hari doon, ganito ang ginagawa doon sa kanyang kaharian. Ito, Zacarias 14:10 hanggang 21. Ito, basahin natin. Maikli lang to kung isipin. Simulan natin. Ito yung kaganapan ng pagtupad sa utos ng ating Diyos. Ang buong lupain ay magiging gaya ng araba mula sa ano to, Giba? Giba ba ito? Giba. Mula sa Giba hanggang sa Rimmon na timugan ng Jerusalem. Jerusalem na naman. At siya'y matataas at tatahan sa kaniyang dako mula sa pintuang bayan ng Benjamin hanggang sa dako ng unang pintuang bayan hanggang sa sulok ng pintuang bayan at mula sa muog ng Hananel hanggang sa pisaan ng ubas ng hari. Napakalalalim ng mga salita ito mga kapatid. Yung mga pintuan yan, yun yung kwan, yung mga buwan, unang sabat, yung pintuang bayan. At ang mga tao'y nagsisitahan doon at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, kundi ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. Titira, umananahanan na tiwasay ang Jerusalem. Alam mo mga kapatid, ang tinutumbok dito, ang Jerusalem at ang Israel, hindi pwedeng paghiwalayin mga kapatid. Jerusalem at ang Israel, palagi niyang magkasama. Kagaya ng anak at ng ama ay iisa. Kaya ang Jerusalem at ang Israel, hindi mo yan mapapaghiwalay sa banal na kasulatan. Ito. At ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila'y nakatayo ng kanilang mga paa at ang kanilang mga mata ay matutunaw sa kanilang ukit at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. Ano mga kapatid, pero itong salot na ito mga kapatid, matindi ito. Itong salot na ito, yung mata, matutunaw yung mata. Yung ano pa, matutunaw yung mga laman. Ito yung salot. Kung hindi mo ito gaganapin, itong mukha na ito, utos. Inunang binanggit yung salot bago yung kaganapan para hindi ka salutin. Ipinagpauna yung salot. Pati dila, mauubos na matutunaw. Ito ay sinalita ng ating Ama. Walang kasinungalingan dito. At ito ay mangyayari. Hindi pwedeng hindi ito mangyayari dahil sinalita na ito ng ating Ama. Kagaya na sinabi niya kanina dito. Na ang salita ng ating Ama ay mananatili magpakailanman. Siya nawa. Ito. At mangyayari sa araw na yaon na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila mula sa Panginoon at hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kanilang kapwa at ang kamay niya ay mabubuhat, matatanggal, mabubuhat, mahuhugot laban sa kamay ng kanyang kapwa. Mabubuhat, ano ito, mabubuhat, parang
mag-aaway-away at mga tatanggal ng mga kamay. Ano? At ang Huda naman ay makikipaglaban sa Jerusalem. At ito, kayamanan ng lahat ng bansa sa palibot ay mapipisan, ginto at pilak at kasuotan na totoong sagana. At magiging gayon ang salot sa kabayo. O kung ano yung salot dun sa tao, ganun din pala sa kabayo. Sa mula, sa kamilyo, at sa asno, at sa lahat ng hayop na naroroon sa mga kampamintong yaon na gaya ng salot na ito. At mangyayari na bawat maiwan sa lahat ng bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag. Ito, malapit na ito kapatid, sa 15. July 15, ganapin ito ng Jerusalem, Israel, at mga alagad ng ating Panginoong si Isa o Ama. At mangyayari na ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. Ito nyo mga kapatid. At kung ang angka ng Ehipto ay hindi umahon at hindi pumaroon, mawawalan din ng ulan sila. Magkakaroon ng salot na ipinanalot ng Panginoon sa mga bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga balag. Inuulit ko mga kapatid. Sa July 15 kami magsisimula nito at matatapos sa July 22. Asa na tayo? Sa 19 na? At ito ang magiging kaparusahan sa Ehipto at kaparusahan sa lahat na bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga balag. Tandaan niyo mga kapatid ito. Lahat ng bansa. Walang pinipili. Ulitin ko. Ito ang magiging kaparusahan sa Ehipto at kaparusahan sa lahat na bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga balag. Walang pinipiling bansa dito kapatid. Lahat. Pag sinabing lahat, all mga kapatid yan. Sa English. Ito yung binabanggit ng mga tao, sana all. Talagang all. All paparusahan pag hindi sumamba. Hindi ginanap ito. May pag-asa kayo kapatid. May ilang araw pa. Kayong mga nakikinig na hindi naniniwala, mag-isip-isip kayo. Hanggang saan ba tayo? Hanggang sa 20? Ito, sa 20 na tayo. Sa araw na yaon ay magkakaroon ng mga kampanilya ng mga kabayo. Kabayo ba? Kabayo. Kabanalan sa Panginoon. At ang mga palyok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga tasa sa harap ng dambana. Ituloy natin hanggang 22. Isa na lang. 21. Oo, bawat palyok sa Jerusalem at sa Huda ay aariing banal sa Panginoon ng mga hukbo. At silang lahat na nangaghahain ay magsisiparoon at magsisikuha niyaon at magpapakulo roon. At sa araw na yaon ay hindi na magkakaroon pa ng Kananyo
Kananiyo. Sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo. Siya daw. Kananiyo. Alam niyo yung kananiyo? Yan yung, yan yung sumpa. Kaparos. Sumpa. Kaparusahan. O mga salot yung kananiyo. Yan ang kwan. Kaya sinasabi din dun sa kwan, panghuli mga kapatid, dun sa Kolosas 2:16, ilang panghuli sa ating mensahe. Kolosas, saan ba yun? Kolosas. Ayan. Kolosas 2:16. Ito. Basahin natin. Pakinggan yung mabuti ito mga kapatid. Ito ay tingnan nga natin kung sinong may ito yung mga tumama din ito sa mga aral ng ating Ama. Sulat ito ni Pablo mga kapatid. Kasi ito sa mga tamang isinulat ni Pablo. At sa mga daraan na mga araw mga kapatid, huwag lang kayong ihiwalay ng panonood. Ay papaalam ko muli sa inyo yung mga mali na mga turo ni Pablo. Na hindi dapat gawin. Mga kapatid, tandaan nyo mabuti. Sa ngayon ay kukulangin yung oras natin. Sapat lang ito ngayon para malaman nyo. Dahil ito yung mahalaga. Itong mga gawain ito ngayon. Binibigyan ng ating Ama ng pagkakataon. Dahil ilang araw pa. Baka sakaling may upload ito ng 2 araw. May pag-asa yung gustong lumapit. At kung sino yung gustong magbigay ng handog sa pangangailangan dito sa ating paglilingkod sa ating Ama sa piyesta ng mga balag sa 7 buwan ito mga kapatid. At nandito nga tayo sa buwan na ito. Kaya sinasabi dito sa Kolosas 2:16, tandaan yung mabuti mga kapatid na nakikinig. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan. Ito nga pista ng balag nga ito mga kapatid eh. Bagong buwan o araw ng Sabat. Hanggang 17. Na isang anino ng mga bagay na magsisidating. Ngunit ang katawan ay sa ating Panginoong si Isa. Siya naman. Ito ang tahanan ng kanyang Espiritu. Ito ang katawan ng tahanan ng Espiritu ng ating Panginoong si Isa. Itong gawain ito mga kapatid. Kaya sinasabi niya dito, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain dahil maraming bawal ditong pagkain. O sa pag-inom dahil ang pag-inom dito mga kapatid limitado. O tungkol sa kapistahan dahil ang kapistahan magaganap yan sa 15, July 15, 2021. O sa bagong buwan, ito yung magbabago ang buwan, may ginaganap dito, araw ng Sabat, mga kapatid. Hindi ito nakalista lang. Kaya sa lahat ng nakapanood, nakarinig, at nakaunawa, ang biyaya ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, sumainyo nawang lahat, mga kapatid. Siya nawa. Kapatid, may mapapanood pa kayo dito. Kailangan may magpatotoo dahil yan ang patakaran kung paano sa lupa, gayon din sa langit. Lahat ng mga bagay na pinagkakaisahan kailangan pinagpipirmahan. At ang pirma dito kapatid ay ang pagsaksi o pagpapatotoo sa mga salitang inyong narinig. Mga kapatid, may magpapatotoo at makikita ninyo silang lahat na mga kasapi ng alagad ng ating Panginoong Isa
ang ating Ama sa ating ay lumikha. Siya mo. Siya no. Tapos natin atong kakagawan. Kami po Po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya.